Ang DZXL 558 Tatak RMN. Ito ang nag-iisang pagbabalita sa radyo na tunay na napapakinggan ng Pilipino sa buong bansa, sa buong mundo. Kasama si Buddy Oberas. Live mula sa RMN News Center, Manila. Ito ang KBP Golden Dove Best News Program. RMN News Nationwide. Headlines. Ngayong tanghali sa RMN News Nationwide, ang government hospital nakalerto na sa pagsalubong sa bagong taon. Presyo ng mga bilog na prutas nagsimula ng tumaas. Mga biktima naman ng kalamidad bibigyan ng panibagong kabuhayan ng Villar Foundation. Tingnan naman namin yung rehabilitation na kung paano makakatulong na makapagbigay ng livelihood project para may kabuhayan yung mga nasalanta at magre-recover. Hindi sapat na koleksyon ng buwis, paunahing dahilan ng pangungutang ng Pilipinas. Hindi nga sapat yung kinukolektang buwis ng gobyerno para tustusan yung ating gastusin. Philippine Navy handang ipagtanggol ang West Philippine Sea mula sa mga umaangkin. Any untoward incident will happen, then our Philippine Navy vessels are also prepared to react. Nalitang pangkalakalan, Villar Sipag Center tuloy sa pagbibigay ng trabaho. At abroad, 16 patay sa lumalalang snowstorm sa ilang lugar sa Amerika. RMN News Nationwide. Sa Pilipinas, maraming radyo pero iisang network lamang ang may pinakamaraming numero 1. DYHP Cebu, number 1. DYRI Iloilo, number 1. DXDC Davao, number 1. DXRZ Zamboanga, number 1. DXCC Cagayan de Oro, number 1. DYHB Bacolod, number 1. Sa kasaysayan ng radyo sa ating bayan, sa iisang tahanan lamang nagmumula ang mga number 1. RMN, pinakamaraming nakikinig. RMN, pinakamaraming natutulungan. RMN, pinakamaraming advertisers. RMN, pinakamaraming number 1. Jensa, Iligan, Pagadian, Dipolo, Cotabato, pinakamaraming himpilan. Naga, Baguio, Dagupan, Viga, Lucena, Kawayan, Legazpi, Masbate, Ormo, Tugigaraw, Cotabato, Coronadal, Surigao, Dipolo, Malaybalay, Ozamis, Sorsogon, Butuan, Calibo, Rojas at Metro Manila. In history, it is written, number 1 is Tatak RMN. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News Nationwide. Mabuhay Pilipinas, tanghali po ng Biyernes ngayon, December 28, 2012. Itong RMN News Nationwide, ako si Buddy Oberas. Ako naman si Weng de la Peña. Tayo po ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DYRR 792 RMN Ormoc, DXPR 603 RMN Pagadian at sa DWRS 927 RMN Vigan. RMN News Nationwide. Mga kasama, nakalarto na po ang lahat ng pampublikong ospital sa bansa kaugnay ng mga insidente sa pagsalubong ng bagong taon. Ayon kay Department of Health Assistant Secretary Dr. Eric Tayag, bukod sa emergency room ay inalerto na rin yung mga doktor, mga nurses at support medical staff na magduduty ngayong bagong taon sa ospital para tumutok sa mga mapuputukan, mabibiktima ng ligaw na bala ng baril at mga biktima rin ng aksidente sa lansangan. Ilan sa mga pampublikong pagamutan na nakahanda na ay ang Jose Reyes Memorial Medical Center, Pavilla at ang Philippine General Hospital o PGH. Inalerto rin yung mga barn unit sa posibleng pagsiklab ng sunog matapos ang kaliwat-kalang pagpapaputok sa bagong taon at pagsusunog ng gulong na bawal. Batay sa datos ng DOH, umabot na ngayon sa 107 ang bilang ng napuputukan. Ilang Pinoy nagbabalaho sa mga pasaway na firecracker manufacturer. Kasama natin sa Balita Live, Deo de Guzman. RMN Report! Binalaan ngayon ni Pangulong Ninoy Aquino ang mga gumagawa ng paputok na patuloy na nagbebenta at gumagawa ng ipinagpapawal na paputok. Isang ambush interview kay Pangulong Aquino sa Baguio City ay sinabi nitong kinutusan nila ang Philippine National Police na hulihin at
kagustuhan ng mga pasaway na firecracker manufacturers na gumagawa ng ipinagbabawal na pagpatok. Naiktitaan niya nang ipiniling sa Department of Health at Department of Interior and Local Government na pag-untaang mabuti ang pagkalubong sa bagong taon nang sa ganon ay hindi mauwi sa trahedya ang pagdiriwang na ito. Umasa naman si Pangulo Aquino na nasusunod ang publiko sa mga otoridad at walang magagastan sa pagkalubong ng bagong taon. Kasama mo sa Palasyo ng Malacanang, Leo de Guzman. Yung mga pulis na magpapaputok pa rin ng baril sa bagong taon ay binalaan na. Kasama natin sa Balita Live, Joy Sandra. RMN Report! Pulis na magpapaputok ng baril sa pagsalubong sa bagong taon. Ayon kay NCRPO Director General Leonardo Espina, mahaharap sa kaukulang kaso ang mga pulis na lalabag sa direktiba. Sinabi pa ni Espina na hindi rin ligtas sa kaso ang mga hepe ng pulisya at mga station command na nagsisilbing immediate superiors na mga magpapaputok ng subordinates. Samantala bukas, isasagawa ang sabayan na seremonyal na pagseselyo ng mga baril at service firearms ng mga pulis kung saan sa NCRPO General Headquarters sa Camp Bagong Diwa sa Taguig, isasagawa ito. Kasama mo sa Southern Metro Manila, Joyce Adra, Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Ilang araw bago bago ang bagong taon, nagsimula na hong tumaas ang presyo ng mga bilog na prutas. Yan tayong abot sa 10 hanggang 20 pesos ang itinaas sa presyo ng kada piraso ng mga bilog na prutas. Nabatid ng nagkakalaga na ho ngayon ng 100 piso ang 5 piraso ng peras. Habang mula naman sa dating 80 pesos ay ngayon ay nasa 120 pesos na ang kilo ng longgan. Mabibili naman ngayon sa 100 piso ang 4 na piraso ng orange at 50 piso sa 3 piraso naman ng poncan at mansanas. Nananatili naman sa 120 pesos ang kilo ng seedless grapes, ngunit inaasang mas tataas pa ito sa mga susunod na araw. 400 piso ang kada kilo ng kastanyas, habang 150 piso ang dragon fruit at 35 pesos ang isang balot ng kiat-kiat at dati na 20 pesos ho lamang. Nakatakdang dalawin naman sa Enero sa susunod na taon ng Villar Foundation ng mga lugar na sinalanta ng bagyo. Layo nito na mabigyan ng panibagong kabuhayan ng mga biktima ng kalamidad. Ayon kay Congresswoman Cynthia Villar, bibisitahin nila mga lalawigang dinaanan ng mga bagyo para masimulan muli ang rehabilitasyon sa nasira nilang pangkabuhayan. Una rito yung nakapagbigay na sila ng ayuda sa mga biktima ng pagbaha sa Compostela Valley at Davao Oriental. Tingnan naman namin yung rehabilitation na kung paano makakatulong na makapagbigay ng livelihood project para may kabuhayan yung mga nasalanta at magre-recover. Katulad ng ginawa namin noong December 17 sa Iligan na nagbukas tayo ng isang coconut factory para dun sa mga victim ng Sendong, dun sa relocation nila sa Barangay Santa Elena sa Iligan City. Si Mrs. Cynthia Villar sa interview ng RMN. Nakahanda ngayon ang Philippine Navy na ipagtanggol ang teritoryo ng Pilipinas kaugnay sa napabalitang pagpapadala ng China ng patrol vessels na sa pinag-aagawang teritoryo sa West Philippine Sea. Nabatid na ang barkong Haixun 21, ang kauna-unahang patrol vessel na ipinadala ng Hainan Maritime Safety Administration sa West Philippine Sea para magsagawa ng traffic safety, search and rescue operation, mag-imbestiga ng maritime accidents at international conventions. Sa interview ng RMN kay Western Command Commander Lieutenant General Juancho Saban, sa ngayon ay hinihintay pa nila ang kumpirmasyon ng Department of Foreign Affairs sa nasabing balita, ngunit ano't anuman ay nakahanda naman anya ang mga barko ng Philippine Navy para tulungan ang mga mangingisda sa West Philippine Sea. We already heard those reports at nakahanda po ang ating mga barko din to assist our fishermen or other vessels na Philippine-owned na nasa West Philippine Sea. And ang hinihintay po namin ay ang clarification from Department of Foreign Affairs tungkol po dito sa reports na to dahil nag-lodge po ng protest ang ating Foreign Affairs. And any untoward incident will happen, then our Philippine Navy vessels are also prepared to react. Sa ngayon anya ay patuloy ang kanilang aerial patrol sa West Philippine Sea. Hindi naman mga kasama sapat po yung nakukolektang buwis ng gobyerno para tustusan ang mga gastusin. Yan ang nakikita dahilan ng ekonomista, dating DBM Secretary Ben Jokno, kaugnay sa pagtaas taon-taon ng utang ng Pilipinas, kung saan batay sa report ng Commission on Audit ay nasa 5.3 trillion pesos na ngayon 2012.
Sa interview ng RMN kay Jokno, kung maganda anya ang ekonomiya ng isang bansa, dapat ay mas mataas ang nakukolektang buwis kumpara sa mga ginagastos nito. Ngunit hindi raw po ito nangyayari sa Pilipinas. Hindi nga sapat yung kinukolektang buwis ng gobyerno para tustusan yung ating gastusin. Siyempre, taon-taon nagka-accumulate yung ating pambansang utang. Alam mo, isang bansa, dapat sana yan ay kung maganda ekonomiya ay mayroon siyang surplus, no? In other words, dapat mas malaki yung kanyang kinakabig na buwis kaysa ginagastos. So kung panahon na nakakaangat ng ekonomiya, dapat may surplus para pantakip naman niya doon sa panahon na naghihirap yung ekonomiya na mayroon naman deficit. Unfortunately, para sa atin, taon-taon, lagi tayong may deficit. Kaya naman payo ni Jokno, dapat baguhin at tutukan ng gobyerno ng sistema ng pagbubuwis sa bansa. Isa sa pagbabago ito ay ang pagtanggal niya ng gobyerno ng pagbibigay po ng insentibo sa business sector dahil malaki ang mawawala sa kaban ng bayan. Dapat din niya ayusin ang sistema ng pagbubuwis kung saan dapat baba ng kinukolektang income tax return sa mga manggagawa at taasan naman ang value-added tax sa mga produkto. Sinasabi nila na kahit hindi natin kailangang dagdagan yung buwis, no? Pero sa tingin ko, dapat may pagbabago tayo doon sa sistema ng pagbubuwis natin. Kasi ang mataas na buwis natin sa income tax, alam mo, pagka ikaw ay masipag ka, no? Kumikita ka ng malaki, ay kinukuha ng gobyerno 1/3 ng income mo . Samantalang yung mga iba naman na konsumo ng konsumo, hindi naman nagtatrabaho, hindi naman sila nagbabayad ng buwis. Ang tinutukoy ko yung value-added tax. Sana kung mataasan natin yung value-added tax ng halimbawa hanggang 15, at malaking kakabigin natin, pero sasabayan mo naman ng pagbabawas doon sa upper limit ng income tax. Kasabay nito, aminado si Jokno na marami pang kakulangan ng gobyerno para mapaganda ekonomiya ng bansa at mabayaran din ang utang panlabas. Ang tunay na dahilan kaya minadali ang RH bill inihayag ng isang senador. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. RMN Report! Ilagad na ni Senator Panfilo Lacson ng tunay na dahilan kung bakit minadali ni Senadora Pia Cayetano ang pagpapatibay sa reproductive health o RH bill. Ayon kay Lacson, nangangamba kasi ang sponsor ng panukalang batas na kung kanila pang paablutin sa Enero ang RH bill ay baka magkaroon ng gapangan sa panahon ng Christmas break. Kapag nangyari ito, marami anyang mga senador at kongresista ang posibleng bumaliktad. Wala namang nakikitang masama si Lacson kung tinawagan ni Pangulong Noynoy Aquino ang mga mambabatas para suportahan ang RH bill. Kahit nga ang mga pari, nagtingo pa sa Senado at Kamara at ginamit ang politiko para mga kampanya laban naman sa RH bill. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak, RMN. Radyo mo nationwide. RMN News Negosyo. Kasama sa layunin pong mabawasan ang kahirapan sa bansa, patuloy at hikayin ng Villar Sipag Center sa pagbigay po ng trabaho sa publiko. Ayon kay Congresswoman Cynthia Villar sa interview ng RMN, sinabi niya na magsisilbi itong resource center ng isang komunidad para mabigyan ng pangkabuhayan ng mga mamamayan doon. Bukod po sa mga local government unit, makatulong din niya ang mga non-governmental organizations. Dito i-assemble yung mga project, kung ano yung mga project ginagawa everywhere para makatulong sa pagbawas ng kahirapan, at dito din tuturuan yung mga LGUs natin at NGOs kung paano sila rin makakabawas ng kahirapan sa kanilang lugar. Siyempre kung ano ang lugar mo, kung ano bagay, yun ang ating gagawin. Kasabay niyan, pinagmalaki rin ni Mrs. Villar na nasa 100 Villar Sipag Center na ang kanilang naitayo sa buong Pilipinas at ito ay kanila pang patuloy na palalawakin. RMN News Abroad. Umakyat na sa 16 ang naitatalang namatay na karamihan ay mula sa Arkansas, Oklahoma, Kentucky, Texas at Louisiana. Kasabay ho ng paglala ng snowstorm na humagupit sa midsection at Northeast America. At wala pa ring supply ng kuryente ang halos 200,000 kabahayan at ibang kumpanya sa nasabing bahagi ng Amerika. Marami rin mga biyahero ang dismayado sa sitwasyon matapos natrap ang mga ito sa mga paliparan mula pa noong araw ng Pasko. Maliban sa mga flights, suspendido na rin ang klase sa ilang paaralan sa Amerika habang napahaba yung holiday vacation ng mga manggagawa. Live po tayo mga kasama buhat sa RMN News Center, Makati City Metro, Manila, Philippines. Inyong narinig ang RMN News Nationwide. Ngayon po'y Biyernes na, December 28, 2012. May konto sa mga taga Cebu og maligayang Pasko at Happy New Year in advance, ano?
Sa mga taga Cebu, susunod na ho dyan si kasamang Ken Galinea sa RMN News Diretso Balitang Cebu sa numero 1 DYHP 612. Panoorin po aming pagbabalita ngayon po alas 12 ng tanghali. Sa YouTube yan. Siyempre. At itype lamang ang RMN News Nationwide. Kasama niyo po ang serbisyo publiko ako si Buddy Oberas. At ako naman si Weng de la Peña. Dito pa rin sa tahanan na may pinakamaraming number 1. Pinakamaraming himpilan ng RMN Radyo mo nationwide. 60 years ng maasahang public service nationwide. Pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide.